Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. O eto na. Eto na talaga, wala nang kawala si Martin Romualdez, Kabibig. Nilaglag na siya ni BBM. Hinay-hinay ng naglaglagan. Hinay-hinay ng saving my life. Hinay-hinay nilang na wala nang mangyari. Binasag na talaga ang password. Yun mga kabibig ha. Bakit ko nasabing laglaga na? Bakit ko nasabing nilaglag na ni BBM si Martin Romualdez? Hindi man galing sa bibig ni BBM, kundi galing sa bibig ni Toby Tiangco. Una ko. So si Toby Tiangco at BBM my friends. So maybe the way how BBM able to send signal to the people na laglaga na talaga to is through Toby Tiangco. Ano bang sinabi ni Toby Tiangco? Ito kasi yung kabibig. Pinatawag daw si Toby Tiangco at si Martin Romualdez. Tapos pinagalitan si Martin Romualdez at sinabing, kulang pa ba ang ninanakaw niyong pera sa bayan? Halok! So it means alam niya, BBM, nanakaw si Martin at Zaldico, pero wala siyang ginawa. Nako, laglaga na talaga kabibig ko. Tapos si Zaldico ngayon, may mga bagong pasabog na naman tungkol sa magkano ang bigayan ni Zaldico kay BBM, magkano ang kay BBM, kay Martin Romualdez, magkano ang 50-50 palang hatian. Oo. 2 billion pesos per month dapat ang ma-deliver na Zaldico. Tapos, ano daw, hati-hati si BBM at saka si Martin. Pero si BBM parang nakulangan sa 1 billion. So may another insertions na 100 billion para lang daw kay BBM yan. Ano ba naman ito mga pasabong ni Zaldico? Hindi ko na makaya, bilyones na pinag-uusapan. Pero tayo mamamayan, gutom na gutom, walang makain. Tayo mga mamamayan, feel natin hindi na safe ang Pilipinas. Tayo mamamayan, maraming nabahaan, namatay sa baha. Tapos every now and then may bagyo, may sakuna. Pero sila pala nakahiga sa bilyones na pera. Diba kabibig? Alarming ba to? Alarming na to eh. Yung iba, hindi naniwala kay Zaldico. Naku, Zaldico, para naghugas kamay. Si Zaldico, sabing wala siya nakitang pera, pero marami siya mga ari-arian, mga investment at assets. Ito kabibig. Ito, Bitiangco talaga, ito yung taga-depensa kay BBM. Oh. Kasi hindi siya naniwala sa statement ni Zaldico. May statement daw, ang statement ni Zaldico, may tama doon at merong mali. Ang mali daw posible doon ay yung dinamay si BBM. Ay, ito kabibig. Ito ang statement ni Toby Tiangco at mapapaisip ka talaga na ito ang way ni BBM para ipaalam sa buong bansa na alam niya na nagnakaw si Martin Romualdez. Ito kabibig, makinig tayo ha. Oh. Okay, sabihin ko na. Ang sabi ni Presidente Marcos, ito, yung sinasabi ko hindi ko masabi na masasakit na salita. Bago niya sinabi yung kayo ni Saldi, kinukuha niya yung budget. Ang buong pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng Presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto niyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Gaano karaming pera ba ang gusto niyo? So alam ni BBM na nagnakaw. Alam ni BBM na nagnanakaw si Zaldico at Martin Romualdez. Sa pagkaupo daw ni BBM, alam na ni BBM ang ginagawa ni Martin at Zaldico, pero tahimik lang siya. Diba? Karaming kabyar ba ang kaya niyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Noong November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. November 2024, pinatawag si kasama si Toby Tiangco at Martin, noon na.
Ilang bahay pa sa Forbes gusto nyo? Ilang pang helicopter, caviar, ang gustong kainin. So alam ni BBM. Pero bakit ayaw niyang isali si Martin Romualdez sa mga listahan na kailangang managot? Bakit si Zaldico lang? Ng pera, pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang-unang sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, kapag ganito mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makita mo, puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami. Hindi ko sinasabi niya, pag nag-utos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas. Ako naman, ang sinasagot ko doon. Kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past. Very vocal kasi ako. So hindi pa rin credible yung mga sinasabi Hindi ba puro sabi? Kaya hanggang kay, ang kausap niya si Martin, di ba? So kaya nga, Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang duda na talagang sila ni Zaldi. Okay, next. Ang hindi... Wala nang duda sila ni Zaldi. Alam na pala ni BBM. Pero tahimik lang siya sa simula. Kasi sinabihan niya si Toby Tiangco, kasama ito ni Martin na pinagalitan si Martin na BBM. Magkano pa bang bahay sa Forbes gusto niyo? Magkano pa bang helicopter? Kulang na lang, magkano pa bang pera ang gusto niyo nakawin? So alam ni BBM, November 2024. Pero itong pasabog ni Zaldico din kabibig, grabe din ito kabibig. Ang pasabog ni Zaldico, kung saan sinabi ni Zaldico na naghatian si BBM at saka si Martin Romualdez. Kasama si BBM sa 50-50 sharing sa mga di umano'y anomalyang kickback sa flood control project. O eto kabibig, alam ko yung iba nakapanood na sa video, gusto ko lang ulit tingnan natin ha. Kasi shocking ang daming shocking reveal. Ito na. Grabe, no? Papalabasin ng administrasyon. Ito na. Natin ng part 1. Humingi ka ng bago or dagdag. Gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Grabe. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Oo. Ito na ha. Part 1 to ni Zaldico. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin
ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 National Budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Septyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya,
Iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Uy, nagagalit pa rin daw si BBM. Bakit kaya nagagalit pa rin daw si BBM daw? Baka kulang? Ano kayang rason? Bakit nagalit pa si BBM? Naku. Ay, bahala na kayo mag-isip-isip kung ano. Tobitiang ko, Zaldi ko. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time and thank you for watching. Ating mga OFW dyan, kumusta kayo ha? Kumusta? Kaya pa ba ninyo? Bye everyone! Share your blessings! Bye!